Sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito, mag-uumapaw sana ang biyaya mo sa araw-araw. Maraming salamat po at mag-umpisa na tayo. May mga taong lapitin ng tukso at atraksyon na kalamitan sa kanila, sila ang nagiging biktima. Sentro ng kaguluhan na madalas mapahamak at maloko. Maaaring madalas din silang mahumaling sa mga huwad na pagpapakitang kagandahang ugali ng ibang tao para tuluyan na silang mahulog sa mga ito at hindi na makabangon pa. Kung isa sa alang-alang ang pagkokontrol at pag-iwas, ay tiyak na makakalayo sa anumang disgrasya. Magandang araw sa iyo, Sir Casper, at sa mga tagapakinig mo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Elizabeth. At ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay kwento tungkol sa aming magkakaibigan noong magbakasyon kami sa Guimaras. At hindi namin sukat akalaing makakaranas kami ng kababalaghan at peligro sa kamay ng mga aswang. Buwan ng Abril, taong 2000. Katatapos lamang ng mahal na araw, ay nagtungo kaming magkakaibigan sa Guimaras at nagbakasyon kami sa bahay ni Lola Milita, na lola ni Angie. Hindi namin inakala na ang pagbabakasyon sa lugar na iyon ang makakapagpabago sa pananaw namin sa buhay. Nagmula pa kami sa Caloocan at wala pa kaming masyadong karanasan sa buhay sa probinsya at malalayong lugar. Si Angie lamang ang nasanay sa probinsya, kaya kahit sa mga pamahain ay alam na alam niya. Noong makarating kami sa bahay ni Lola Milita, ay medyo kinabahan kami at napuno kami ng pagtataka. Ibang-iba ang klase ng pamumuhay doon. Kapag pumapatak na sa 6:00 ng gabi, ay nagsisipagsarado na ng mga bahay ang mangilan-ngilan nilang mga kapitbahay. Halos wala ng mga kabataan sa labas, kadalagahan at mga kabinataan na gumagala sa kalsada. Para bang may curfew ng mga oras na iyon. Pero wala naman kaming naririnig na ugong ng mga police cars o maging pagpito ng mga barangay tanod. Nakakapangilabot ang mga alulong ng mga aso sa paligid, na para bang may mga taong labas na hindi kilala ng mga aso. Napakalamig pa ng hatid na hangin na tumutusok sa balat namin tuwing binubuksan namin ang bintana para magpahangin. Katulad iyon ng mga senaryo sa mga lumang pelikulang katatakutan sa telebisyon na hindi ko inasahang magaganap pala sa totoo naming buhay. Napagsabihan pa kami ni Lola Milita na huwag magbukas ng bintana sa tuwing sumasapit ang gabi dahil baka mapasok kami ng masasamang elemento. Nasa 70 anyos na si Lola Milita pero parang nasa 50 pa ang edad niya. Hindi ko makita sa pisikal niyang anyo ang pagiging matanda. Maliksi pa rin siya kung kumilos, hindi ulyanin, matalas ang mga mata. Tuwid maglakad at malakas pa ang boses. Ganoon naman talaga ang matatanda sa unang panahon. Marahil ay ang sekreto nila ay ang pagkain ng masusustansyang gulay at prutas na walang halong kimikal. Pag-iwas sa anumang bisyo at pagkokontrol sa pagbubuyat at labis na pagpapagod. Kaya naman mahaba ang kanilang mga buhay at madalang dapuan ng anumang malulubhang karamdaman.
Hindi tulad sa panahon namin na puno ng kimikal na pampalasa ang mga pagkain at umuusbong na ang bagong teknolohiya na magpapabilis sa buhay ng isang tao. Hindi na nakapagpigil pa ang kaibigan kong si Mara na may pagkaprangka at matalas ang dila. Naitanong niya kay Lola Milita kung bakit kailangang isarado ang lahat ng pinto tuwing sumasapit ang gabi at bakit pinagbabawalan niya kaming gumala samantalang sa amin sa Caloocan ay kahit umagahin sa labas ang mga tao ay walang nagbabawal. Napangisi si Lola Milita at di napigilan ang humalakhak na para bang iniinsulto si Mara sa kanyang tanong. Nabanggit niya na ang Guimaras ay pinamumugaran ng mga impakto, maligno at iba't ibang uri ng mga aswang. Maraming nabibiktimang mga tao doon kaya naalerto ang mga opisyal at binawalan ang mga residente na gumala sa gabi at umuwi ng maaga buhat sa trabaho sa kanilang seguridad. Mukhang balak na humalakhak ni Mara sa kanyang mga narinig dahil hindi siya naniniwala ukol sa mga aswang. Pero mas minabuti lamang niyang magpigil sa pagtawa bilang pagrespeto kay Lola Milita. Alam na alam ko rin kung anong tumatakbo sa isip niya, pero hanga ako sa kanya dahil kahit anong ipinakita niyang katapangan ay nagagawa pa rin niyang gumalang sa nakakatanda sa kanya. Hindi na kami nakapagsalita at doon na mismo natapos ang aming pag-uusap. Alam naman ni Angie na hindi namin kaagad mapaniwalaan ang mga sinasabi ng lola niya. Pero pinayuhan niya kami na sumunod na lang, alang-alang sa kaligtasan namin. Sumang-ayon na lamang kami. At nang wala na kaming paksang mapag-usapan, ay nagtungo kami sa kanya-kanyang silid para magpahinga. Wala naman kaming masyadong mapagkaabalahan noon. Puro baraha lang. Walang cellphone. May radyo naman si Lola Milita na panay balita lamang ang naririnig namin. Hindi ko pa maintindihan noon kung ano ang pinagsasabi. Kaya nililibang na lang namin ang sarili sa pakikipag-usap sa aming magkakaibigan. Nainis pa ako kay Mirasol at Rande dahil sa napapasobra nilang pagmamahal sa isa't isa. Nagagawa pa nilang magpaalam bago matulog na hindi ko na nagugustuhan. Pero hindi ko na lang ipinapahalata dahil ayaw kong makipag-away sa kanilang dalawa. Kinabukasan, gumala kaming magkakaibigan sa bayan. Excited pa nga ako noon kasi nakwento ni Angie na napakasarap daw ng mga mangga doon. Nakarating kami sa lumang simbahan at iba pang makakasaysayang puok sa Guimaras, kung saan kumuha kami ng mga larawan bilang souvenir sa aming pagbabakasyon. Diyan nga pala, sila Angie pala ay may kaya din sa buhay, gawa ng nasa abroad ang ina niya at si Ima naman ang papa niya. Balik tayo sa kwento. Sinulit namin ang buong araw sa paglilibot hanggang sa makarating kami sa mga baybaying dagat. At habang naglalakad sa kahabaan ng buhanginan, ay may nakasalubong kaming dalawang binata. Pamilyar siya kay Angie, pero wala naman siyang sinabi kahit na ano ukol sa mga ito. Marahil ay ayaw din niyang magbigay ng impormasyon sa hindi malamang kadahilanan. Nagpakilala ang dalawang mistisong binata bilang sina Lemuel at Ronel. At ang ikinagulat pa namin ay tinapunan ni Ronel ng malalagkit na tingin si Dahlia, ang aming mayuming kaibigan, na may taglay na natural at simpleng kagandahan. Sa kanilang dalawa ay mas gwapo si Ronel kaysa kay Lemuel.
Singkit at medyo bilugan si Limuel. Samantalang si Ronel naman ay payat pero may biloy sa tigkabilang pisngi. Makapal ang kilay pero mapula ang labi. Magalang na nagpaalam sa amin ang dalawang binata pero hindi maalis ni Ronel ang tingin kay Dahlia at nagawa pa niya itong lingunin na naging daan para kiligin kami at pagbibiruin si Dahlia. Sadyang pansinin po talaga si Dahlia sa aming magkakaibigan. Maraming mga lalaking nagkakagusto sa kanya. Tanda ko pa na minsan na siyang kamuntikan ng maghahasa ng tricycle driver na naghatid sa kanya sa kanilang bayan. Mabuti na lang at bago pa huminto ang tricycle ay maraming taong nakaharang sa daan. Kaya nakababa kaagad si Dahlia. Hindi ko sukat akalain na kahit sa Gimaras ay magkakaroon siya ng tagahanga. At maswerte pa siya dahil gwapo ang binata. Hindi pa kami umuuwi noon nang biglang umubo si Roldan na may kasamang sipon. Marahil ay dala iyon ng matinding init ng panahon at natuyuan pa siya ng pawis sa likod. Siya naman ang sakitin sa aming lahat at madalas na dinadapuan kahit simpleng sakit. Nang medyo magtatakip silim na, kaya nagbalak na kaming umuwi sa bahay. Bigla kaming may nakasalubong na dalawang matandang babae na may mangilan-ngilang mapuputing hibla ng buhok. Pagkalagpas sa kanilang dalawa ni Roldan, ay napansin ko na napasinghap ang isa sa mga matanda sa hangin at para bang nalanghap niya ang halimuyak ng kaibigan ko. Umakyat ang kilabot sa bato ko habang hinahabol ng tingin ang matanda. Kumisap mata ako at nakita ko na tumingin siya sa akin na parang nagulat at pagkatapos niyon ay mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo sa aming lahat. Hindi ko alam kung guni-guni ko lamang ang mga nakita ko. Pero talagang natakot ako ng gusto. Hindi ko yon sinabi sa mga kaibigan ko dahil baka isipin nilang nasisiraan ako ng ulo. Kaya minabuti ko na lang na tumahimik. Pasado 5:00 na ng hapon nang makauwi kami sa bahay. Pagpasok namin sa gate ay napasulyap ako kay Dahlia. May sumilay ng ngiti sa kanyang labi habang nakatanaw sa kalayuan. Sinundan ko siya ng tingin at napansin ko sa tabi ng isang puno ng atis ay nakasulyap si Ronel kay Dahlia na nangingislap ang mga mata sa tuwa. Nagulat ako at nagtaka kung paano ito ganoon kabilis na nakarating sa bahay ng tapat ni Lola Melita. Samantalang dumiretso sila ni Limuel patungo sa kabilang daan. Ibang klase din ang diskarte nito kay Dahlia dahil talagang sinundan pa niya ito para lang pagmasdan sa malayo. Pagkapasok namin sa loob ng bahay ay inabutan naming nagboborda si Lola Melita habang nakaupo sa kanyang tumba-tumba. Isa-isa kaming nagmano at bumati sa kanya. Ngumiti kami sa isa't isa at ikwento sa kanya ang buong nangyari sa aming paggagala. Isinawalat ni Angie na nakilala namin sina Limuel at Ronel, pati na rin ang mga nakasalubong naming dalawang matandang babae. Sa puntong iyon ay huminto sa pagboborda si Lola Melita at ipinatong niya ang tela sa lamisa at tumayo. Doon ko napansin na nawala ang sigla at tuwa sa kanyang muka. Napalitan ng kakaibang kaseryosohan na para bang may masama sa kanyang mga narinig. Matagal siyang tumahimik na may malalim na iniisip bago nanigurado sa kanyang mga sasabihin sa amin. Nabanggit niya na kung makakasalubong pa namin sa mga kasunod na araw sina Limuel at Ronel ay huwag kaming makikipag-usap. At kung maaari ay yumukod kami, huwag na lang pansinin
dahil may lahing aswang namang kukulam ang pamilya ng mga ito. Subalit nag-alangan si Angie. Dahil pakiramdam naman niya ay mababait sina Limuel at Ronel. Mukhang wala naman silang gagawing masama sa aming magkakaibigan. Subalit mahigpit na ipinag-utos sa amin ni Lola Melita na huwag naming kakausapin kung ayaw naming mapahamak. Kaya naman sumunod na lamang kami sa kanya kaysa lalo pa kaming mapagalitan. Sa sumunod na araw ay inutusan kami ni Lola Melita na bumili kami ng isda sa fishing port. At ang tanging kasama ko lamang noon ay sina Dalia at Angie. Dahil abala ang iba naming mga kaibigan sa pagtulong sa mga gawaing bahay. Mabilis lamang kaming nagtungo sa bayan dahil kailangang bago magtanghali ay madala na namin ang lulutuing isda para sa tanghalian. Pinagbigyan naman kami ng pagkakataon dahil medyo kakaunti ang mga mamimili na mga oras na iyon. Nagkaroon pa kami ng pag-asa na makapili ng mataba at magandang klase ng isda. Sa ilang minuto ay nakabili na kami ng isda at naglakad na kami patungo sa may sakayan ng tricycle nang gustong makasabay namin si Ronel kasama ang kaibigan niyang si Manuel. Panay ang bati at pagkausap niya sa amin, subalit hindi namin siya pinapansin. Napapahiya na siya sa kasama niya at sa ibang taong nakakita sa amin. Pero hindi pa rin tumigil sa pagsasalita si Ronel, kaya medyo naawa na ako sa kanya. Ramdam ko naman na hindi siya masama at natural ang ipinapakita niyang kabaitan sa amin. Wala akong nagawa kung hindi ang kausapin siya kahit sinaway ako ni Angie. Pero binaltahan ko siya at kinontra. Sa huli ay wala na siyang nagawa kahit kita ko ang mga takot sa mga mata niya kapag nalaman ni Lola Melita na sinuway namin siya. Hinayaan na lamang ni Angie na kausapin ni Dalia si Ronel. At nang makiusap ito, na kung pwede siyang bumisita sa bahay, ay ganoon na lang ang pagbabawal namin sa kanya. Dahil pare-parehas kaming mapapagalitan ni Lola Melita. Bahagyang nalungkot si Ronel, pero nagkusa siyang humanap ng masasakyan naming tricycle. Maswerte namang nakakuha siya ng driver at mabilis kaming nakasakay. Pero bago pa man kami maghiwalay ng landas, ay binigyan ni Ronel ng 2 piraso ng sumang ibos si Dalia bilang pasasalamat niya sa pagtanggap at pagkausap nito sa kanya. Nagpasalamat naman si Dalia at matapos niyon ay bumiyahe na kami. Habang nasa biyahe kami ay nag-usap-usap kaming tatlo na ililihim namin ang pakikipag-usap kay Ronel at kahit kailan ay hindi na yon mauulit pa. Dahil baka sa susunod ay mahuli na kami ni Lola Melita at pagbawalan na kaming magtungo sa bayan na hindi siya kasama. Ayaw naman naming mangyari iyon, kaya minabuti naming itago ang lahat. Matapos ang aming pag-uusap ay hindi na napigilan ni Dalia na kainin ang 2 ibos. Dahil gutom na siya. Inalok niya kami pero busog pa kami ng mga sandaling iyon. Lumipas ang ilang minuto. Laking gulat niya na naubos ang 2 piraso ng ibos bago uminom ng tubig. Mukhang gutom na gutom nga siya sa kabila ng hindi niya pag-aalmusal sa kinaumagahan. Pagka-uwi namin ng bahay ay inabutan naming inaapoy ng lagnat si Roldan. Napainom na pala siya ng halamang gamot ni Lola Melita. Kaya wala na kaming dapat pang alalahanin. Nang makapagluto at makakain na kami ng pananghalian, ay medyo bumaba na ang lagnat ni Roldan. Pero pinag-ibayo pa rin ang kanyang pagpapahinga. Subalit noong sumapit ang gabi, ay bumalik na naman ang lagnat niya na may kasamang ubot-sipon
tuluyan ng naging trangkaso. Binigyan siya ng gamot ni Lola Melita. Pinunasan na din siya ni Angie. Pero talagang parang nagbabagang apoy sa sobrang init ang temperatura niya. Maghahating gabi na noon at umuungol siya sa matinding sama ng pakiramdam. Sinamahan na muna namin siya ni na Elmer, Randy at Mara. Nang may marinig akong kumakaluskos sa may gawing sahig na kawayan, sa mismong tapat ng kama ni Roldan. Nakakangilo na para bang may kumukutkot sa kawayan. Kaya kahit medyo madilim na sa sewang, ay bahagya akong sumilip at inalam kong pusa o aso ba ang nagkakahig sa gawing silong. Noong una ay sinanay ko pa ang mga mata ko sa dilim, pero hindi nagtagal ay naaninag ko ang mga namumulang matang nakamulagat sa akin. Mapuputi at mahahaba, matutulis na pangil na nagtatangisan na parabang nanggigigil na kumagat ng anumang bagay na mapagluluray-lurayan. Inakala ko pa na mabangis na hayop, subalit nang gumalaw ito, ay napagtanto ko na mistula itong tao na may makintab at naglalangis na balat. Umangil ito at doon na ako napasigaw. Umalingaw-ngaw ang boses ko hanggang sa kabilang silid. Pag-angat ko ng tingin ay sumugod si Lola Melita na may hawak na buntot pagi. Itinanong niya kung anong nangyari at kung bakit ako sumisigaw. Hindi kaagad ako nakasagot. Nangangatal ang mga labi ko habang itinuturo ko ang nilalang sa may silong. Eksaktong pagtingin ng nanlilimahid na nilalang ay hustong pagkakita sa kanya ni Lola Melita. Pinagtaasan niya ito ng boses at pinagmumura bago inihampas sa sahig na kawayan ang buntot pagi. Dumagundong ang malalakas na sigaw ng nilalang mula sa silong. Mukhang napuruhan ito sa katawan ni Lola Melita. Pinalapit niya si Angie at pinahawak ang buntot pagi habang nagmamadali siyang lumabas ng kwarto. Nagulat ako at sinundan ko siya sa labas. Nakita siya ni Mara na may kinuhang revolver sa kanyang malaking tukador. Pagkatapos ay ikinasa iyon at lumabas siya ng bahay. Pinaputukan niya ng makailang beses ang nilalang at halos mabingi kami sa lakas ng putok ng revolver. Walang haba siyang nagmumura habang paulit-ulit na sinasambit ang katagang aswang. Nangilabot at nagyakapan kami ni Mara sa mga narinig namin. Hindi ako makapaniwala na aswang pala ang nakita ko sa silong. Ganun pala ang totoong anyo ng aswang. Halos mawala na ako ng ulirat sa pagsigaw ko sa nabakas kong takot at pangamba sa ganong uri ng nilalang. Matapos niyang bigkasin ang matatalim na kataga, ay mabilis na naglaho ang aswang sa labas ng bahay. Pumasok si Lola Melita na nandoon pa rin ang tensyon sa kanyang mukha. Medyo naninervyos ako dahil noon ko pa lamang nakitang nagalit si Lola Melita. At para itong papatay ng tao sa mga forma at ikinikilos niya. Nang muli niya kaming hinarap ay kumalma na siya at humupa na ang galit sa kanyang kalooban. Isinarado niyang mabuti ang pinto. Pagkatapos ay dumiretso siya sa silid ni Roldan. Sumunod naman kaming dalawa ni Mara at inabutan namin sila Randy at Elmer na nakabantay kay Roldan. Sinipat ni Lola Melita ang noo ni Roldan at natiyak niya na bumaba na ang lagnat nito. Pinagpapawisan na din ito, kaya pinagpalitan niya ng damit sa tulong ng mga kaibigan namin. Pinagpahinga na kami ni Lola Melita at naghalinhina na lamang kami sa pagbabantay kay Roldan. Hanggang sa humupa ang tarangkaso niya at tuluyan na siyang nakatulog
ng mahimbing. Mga bandang 2:00 na yon ng madaling araw. Medyo tinanghali kami ng gising sa kinabukasan, dulot ng magdamag na pagpupuyat. Nasorpresa na lamang kami nang matagpuan sa bakuran ng bahay ang ilang piraso ng biko, hinog na mangga, at baye-baye na nakalagay sa isang basket. Itinanong ni Lola Melita kung may bisita kami, subalit umiling-iling lamang kami dahil wala kaming ideya kung sino man ang may bigay ng mga iyon. Balak na sanang itapon ni Lola Melita ang mga kakanin, pero pinigilan siya ni Nadalia at Mara dahil nanghihinayang sila sa pagkain. Subalit sinubukan na muna nila iyong tikman at inobserbahan ang sarili kung walang mangyayari sa kanilang masama. Lumipas ang ilang minuto at hindi naman sila nakaramdam ng anumang pananakit ng tiyan. Kaya naman pinaghati-hatian namin ang mga kakanin. Pinayuhan naman kami ni Lola Melita na sa susunod ay huwag nang titikim ng kung ano-anong pagkain na ibinibigay ng mga hindi nila kakilala dahil karamihan sa mga residente sa kanila ay manlalason at mangkukulam. Tumalima naman kami at ipinagpatuloy ang pagtulong sa mga gawaing bahay. Hindi pa man lang natatagalan ay may nahagip ako ng aking paningin. Nakita ko sa may bakuran kung saan nagdidilig ng mga halaman si Dalia. Napansin kong nasa dakong tabi ng daan, nandun si Ronel. Napanay ang pagkaway kay Dalia at mukhang nagsisinyasan sila sa tigdulo ng kanilang kinatatayuan. Lumapit ako kay Dalia, subalit mabilis siyang kumilos patungo kay Ronel at kinuha ang mga ibinibigay nitong ibos. Pagkatapos ay nagpaalam ang binata at sinuong ang makahoy at madamong daan sa tabi ng highway. Pagbalik ni Dalia sa may bakuran ay kaagad ko siyang hinarang at nabanggit na nakita ko ang lahat. Palihim pa siyang ngumiti, pero mabilis ko siyang kinumpronta at pinaamin sa totoong motibo niya sa pagkikipagkaibigan kay Ronel. Nagulat si Dalia sa mga tanong ko, pero mabilis naman siyang tumugon at sinabing hindi rin niya alam. Subalit masaya siya na palagi itong nakikita at palihim na nakakausap. Parang hindi niya makakayang hindi ito masilayan kahit sa isang araw man lang. Doon ako kinabahan dahil mukhang hindi basta pagkakaibigan lamang ang nais niya buhat dito. Posibleng matinding atraksyon at ang masakla pa ay tinamaan na ito sa binata. Pinaalalahanan ko siya na maging mapanuri at huwag basta magpadala sa matatamis na salita ni Ronel. Hindi pa niya lubusang kilala ang binata para pagkatiwalaan. Maaaring pansamantala lamang ang nararamdaman niya para dito. Kaya pwede pa siyang magbago ng isip. Pinagmasdan niya akong mabuti at pinanindigan niya ang kanyang sinabi sa akin na hindi magbabago ang isip niya kay Ronel. At kasabay niyon ay tumalikod siya sa akin papasok sa bahay. Dala ang ilang peraso ng mga ibos. Ano ba'y ibos na yun? Di ko alam yun . Kinagabihan, hindi ako makatulog dahil nakarinig ako ng mga kaluskos at ingay na nagmumula sa silong. Maingat akong bumangon upang hindi magising ang mga katabi ko sa higaan. Kahit pupungas-pungas pa ako at ikinekondisyon ko ang sarili ko sa tuluyang pagkagising, ay naisipan ko na lumabas ng silid. Sa tulong ng liwanag ng buwan ay napansin ko na nakaawang ang pinto na silid ni Nadalia at Merasol. Napakunot-noo ako
at naisip na baka nakalimutan nilang isarado ang pinto. Pumasok ako at dahang-dahang kumilos papasok sa loob. Nakita ko na mahimbing silang natutulog at mukha namang walang kakaibang nangyayari sa kanilang kwarto. Lumakad-lakad pa ako at narinig ko ang mga pag-igik at maliit na boses na nagmumula sa baboy na mukhang galing sa silong ng kanilang sahig. Saglit akong napaluhod at pagkatapos ay sinilip ko mula sa kawayang sahig kung anong matatagpuan sa may silong. Medyo may kaunting liwanag na makikita doon at napansin ko na may isang malaking baboy na kulay itim. Subalit katakataka ang dibdib hanggang pababa ng katawan nito. Kawangis kasi ito sa tao. Hubot-hubad ang naturang nilalang at talagang namilog ang mga mata ko. Nang mapasulyap sa akin ang malaking itim na baboy at wari ko ay gusto ako nitong akyatin pa itaas. Nagbaga ang itim na itim nitong mga mata habang lalong tumutulis ang mahahabang pangil. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at isang mahabang matinis na pagsigaw ang kumawala sa aking tinig. At halos mabulabog ko ang mga tao sa buong kabahayan. Nagising silang lahat at mukhang gulong-gulo sa pagkakarinig nila sa pagsigaw ko. Bumangon si Dahlia at Mirasol para tanungin ako kung anong nangyari at kung bakit ako sumisigaw. Hindi ako sumagot kaagad. Bagkus ay itinuro ko sa kanila. Sa may bahaging sahig ang nakita ko. Magkasabay silang dalawang sumilip. At pagkatapos niyon ay hindi na rin napigilan ang mga sarili nilang magsigawan at magyagapan ng maigpit. Napakalakas ng kaba sa dibdib ko. Nabulabog na ang iba ko pang mga kasamahan, partikular si Lola Milita na mukhang masama ang paggising, dulot ng naudlot na pagtulog. May bitbit siyang itak at sinilip din niya ang gawing silong. Sinipat niyang mabuti at mula doon ay inilusot niya ang dulo ng itak. Pero mabilis namang nakailag ang naturang nilalang. Minura pa ito ni Lola Milita at pinagsalitaan na kampo ng dyablo. At isang bagay ang nakapukaw sa aking atensyon. Tinawag niya na mutog ang nilalang. Kaya naisip ko na baka isang uri din iyon ng aswang. Muling bumabalangka sa mukha ni Lola Milita ang galit. Kaya hinila niya pa itaas ang itak at nagmamadaling lumabas ng silid tulugan. Na para bang gustong habulin sa labas ng bahay ang nakakatakot na nilalang. Di talaga ako makapaniwala sa matanda. Kahit na sobrang senyor na ito, ay napakabilis pa rin gumalaw. Sa pangamba naming magkakaibigan, ay sinundan namin siya. At halos hindi na kami makapagsalita. Nang makita namin na napakabilis niyang nabuksan ang pinto na walang kahirap-hirap. At mukhang sanay na sanay talaga sa mga delikadong gawain. Pagkabukas niya ng pinto ay nakita niyang patakas ang nilalang na nagtataglay ng kalahating taong katawan. Inihagis ni Lola Milita ang itak at nadaplisan sa bandang likuran ang nilalang bago pa tumusok ang itak sa isang matabang punong kahoy. Napatakbo ng mabilis ang nilalang at nagtago sa madahong halamanan. Kaagad na lumakad si Lola Milita. Binunot niya mula sa katawan ng puno ang itak. Kasunod niyon ay kinausap niya kami kung mayroong isa sa amin ang tumatanggap ng bagong kakilala o kaibigan. Hindi kami nakasagot pero si Dahlia
ay nakita ko na namumutla at mukhang natataranta sa isang sulok. Halatang nakokonsyensya, pero ayaw naman niyang magsalita dahil ayaw niyang masisi at mapagalitan. Sa madaling salita ay walang nagtangkang umamin sa amin. Kaya naman inutusan na kami ni Lola Melita na pumasok na sa loob ng bahay. Nang makapasok kami sa loob ay doon niya isiniwalat sa amin. Isang uri ng motog ang nakita naming malaking itim na baboy sa silong. Ipinaliwanag niya na ang motog ay nag-aanyong pangkaraniwang tao sa umaga at nagiging taong baboy sa gabi, kung saan ang ulo nito ay mula sa baboy at ang kalahating katawan ay mula sa tao. Ngayon lang ako nakarinig ng ganito. Nabibilang sila sa mga kauri ng maharlikang bangkilan na matataas na uri ng mga aswang. Nagimbal kami sa aming mga nalaman. Hindi namin sukat akalaing iba-iba rin pala ang uri ng mga aswang. At hindi lamang nila kayang magbalat kayong tao, kung hindi pwede rin silang maging mabangis na hayop. Ipinagpatuloy namin ang aming pagtulog. Subalit hindi na ako dinalaw ng antok. Dulot ng takot at pangamba na bumalik ang mutog sa may silong at punteriyahin kaming magkakaibigan. Kaya sa natitirang oras ay hindi ko na magawang ipikit ang aking mga mata. Kinabukasan, pinagtatapon ni Lola Melita ang mga kakanin na nakalagay sa basket sa labas ng bakuran. Naisip niya na posibleng may nililigawan sa aming magkakaibigan. Kaya isa-isa niya kaming tinanong at hindi nakaligtas sa kanyang mga paningin si Dahlia. At kahit anong gawing pagsisinungaling nito ay hindi siya makakalusot. Kaya sa huli ay napilitan niya siyang magtapat ng totoo. Galit na galit siyang hinarap ni Lola Melita na lubos niyang ikinaiyak. At naobserbahan pa nito na mukhang may mali kay Dahlia. Kaya may ibinigay siyang botelya na may sangkap ng espesyal na likido. Pagkatapos ay dinasalan niya iyon bago ipinainom kay Dahlia. Hinintay namin kung ano ang epekto niyon. At makalipas ang ilang sandali, ay parang bumukas ng pagkalawak-lawak ang mga mata ni Dahlia, na parang nagising siya sa realidad. May kung anong bagay ang biglang nagbukas sa isipan niya. Kumisap-kisap mata siya at nakita niyang isang pirasong ibos mula sa palad ni Lola Melita. At itinanong niya kung saan iyon nagmula. Nagkatinginan kaming magkakaibigan. Hindi kami makapaniwala na para siyang nagka-amnesia at nawala ang alaala niya kay Ronel. Napangiti si Lola Melita at nasabi niya kay Dahlia na nakawala na ito sa kapangyarihan ng gayuma na iginawad sa kanya ni Ronel sa pamamagitan ng mga pagkain. Namangha kami sa kakayahan ni Lola Melita at nagmistula itong mga hula at nahulaan niya na buhat lahat ng mga kakanin kay Ronel. At nahulaan din niya na nagmula ang lahat ng mga kakanin kay Ronel at siya mismo ang gumayuma kay Dahlia para paibigin ito. Para bang walang maalala si Dahlia at nagmukha siyang nahiya sa kanyang sarili matapos marinig ang mga pahayag ni Lola Melita. Pero nagpasalamat siya dito dahil winakasan nito ang pagkaalipin niya kay Ronel na kung nagkataon ay magiging kasintahan pa niya. Bumalik sa dating ordinaryong babae si Dahlia at masaya kami dahil walang masamang nangyari sa kanya at hindi siya tuluyang naangkin ni Ronel. Kinagabihan, kakatapos namin kumain nang biglang may narinig kaming malalakas na katok sa pinto.
Hindi kami pinakilos ni Lola Melita. Bagkos ay kinuha niya ang kanyang tabak at kaagad siyang sinundan ni Angie nang mukhang kinakabahan sa posibleng mangyari. Binuksan ni Lola Melita ang pinto at tumambad sa bakuran niya ang 5 katao na mukhang mga galit na galit. Nangunang magsalita ang matandang lalaki at binulyawan niya si Lola Melita. Ipinabatid niya na siya ang ama ni Ronel at may daplis ito sa gawing likod. Kaya nang hinala kami na pamilya ni Ronel ang sumugod kay Lola Melita noon. Bumuelta naman si Lola Melita na kaya niya iyon nagawa ay dahil nasa panganib ang buhay namin. At kung hindi gumawa ng karahasan si Ronel, ay hindi sana niya mararanasang madaplisan ng saksak sa likod. Hindi iyon matanggap ng matandang babae na nakisabat sa usapan. Nararapat lamang na gumanti at patayin si Lola Melita daw upang matahimik si Ronel. Sa pagkakataong iyon ay sumulak ang puot ni Lola Melita. Sinabi niya sa mga ito na huwag kaming idadamay. At kahit sa hukay ay, hindi niya sila uurungan. Pinagbantaan pa niya ang mag-anak na kung hindi sila uuwi at ipagpapatuloy ang paghihiganti, ay mapipilitan siyang lumaban at hindi siya magdadalawang isip na pagpapatayin ang mag-anak sa kanilang kapangahasan. Tumangis ang mga pangil ng mag-anak. Nagbagong anyo sila at naging malaalamre ang mga buhok. Tinubuan din sila ng malalagong balahibo sa buong katawan, pati na rin ang matutulis na mga pangil. Nagulantang kami nang masaksihan silang mag-anak kung paano maging mga aswang. Iniisip namin kung uubara ba ang tapang ni Lola Melita sa dami ng bilang at liksi ng mag-anak. Nangamba naman kami para sa aming kaligtasan. Maya-maya pa ay ngumisi si Lola. Doon ko rin naisip na may mga kasama pala kaming lalaki. Bakit wala silang ginagawa? Palibasa ay mga duwag din pala. Maya-maya pa ay ngumisi si Lola Melita at nasabi niya na huwag siyang susubukan ng mag-anak dahil masigit pa siya sa inakala nila. Kung mababangis man silang mga aswang, ay triple pa ang bangis niya dito. Na mas matindi pa sa mabangis na hayop sa gubat. Hindi ko alam kung anong ibig niyang ipakahulugan. Subalit laking gulat ko na lang mula sa kinatatayuan ko na unti-unting nagbagong anyo si Lola Melita. Lumaki at humaba ang kanyang bias. Tumanggad siya at tinubuan ng malalagong balahibo sa buong katawan. Lahat ng ngipin niya ay naging malalagaring mga pangil. At talagang nangingislap sa sobrang pula ang mga mata. Umakyat ang kilabot sa tuktok ko at talagang nanginig ako sa sobrang takot. Hindi pala isang ordinaryong tao si Lola Melita, kung hindi, isa din siyang aswang. Mas malaki pa siya sa mag-anak na aswang at sa tangkad niya ay kayang-kaya niyang lapain ng buo ang sino mang humarang sa kanyang harapan. Sa puntong iyon ay hindi kami nakagalaw mula sa aming kinakatayuan. Para bang nanigas ang mga katawan namin sa matinding gulat. Si Angie naman ay seryosong nakatingin kay Lola Melita at wala man lang binibigkas na salita. Nagduda pa ako kung tulad ni Lola Melita ay isa rin siyang aswang. Pero wala naman akong lakas ng loob na sabihin sa kanya iyon. Umangil ang mag-anak na aswang pero hindi nila magawang makaatake dahil posibleng takot din sila na mahigitan ng lakas at abilidad ni Lola Melita.
Kaya bago pa lumapit si Lola, unti-unting umatras ang mag-anak. Subalit nananatili ang masasama nilang tingin kay Lola, na para bang gusto nila itong pagpira-pirasuhin. Subalit hindi nila magagawa. Pinagmasdan ni Lola Melita ang mag-anak. Hinabol niya ng tingin ang mga ito hanggang sa maglaho sa karimlan. Binalingan niya kami ng tingin kung saan unti-unti siyang bumalik sa dati niyang anyo. Kahit papano ay nabawasan ang takot namin sa kanya. Subalit hindi pa rin namin magawang lumapit o makipag-usap sa kanya. Ngunit kinausap kami ni Angie at sinabihan kaming magtiwala at huwag matakot kay Lola Melita. Dahil hindi siya masamang uri ng aswang at wala siyang masamang intensyon sa amin. Kung hindi ay ilayo kami sa masasamang aswang. Maingat pa rin kaming pumasok sa loob ng bahay at nang makarating kami sa mahabang lamesa ay doon kami itinipon ni Lola Melita. Ipinaliwanag niya sa amin simulat sa Paul ng pinagmula ng kanyang pagiging aswang. Ayon sa kwento ni Lola Melita, nakagat siya ng kaibigan niyang malakas na uri ng aswang na tinatawag na gabunan noong albularya pa siya sa Camarines Sur. May pamilya na ang mga anak niya na mga panahong iyon at matagal niyang inilihim ang pagiging aswang hanggang sa makarating siya sa Guimaras. Gayon din ang pamilya ni Angie. At doon nila nalaman na naging ganap na aswang si Lola Melita. Pero hindi siya nananakit at wala siyang kinakain na lamang loob ng mga tao. Subalit, nung umpisa daw ay halos hindi niya mapigilan dahil kakaumpisa pa lang niya at di pa niya makontrol ang sarili. Kaya ang ginagawa na lamang niya ay pinipilit na lamang niyang kumain ng lamang loob ng mga hayop at sinubukan niyang lutuin lahat ng mga pagkain katulad noong dati pa siyang tao. Pinaglaban niya ang kadiliman hanggang sa alagaan niya si Angie at doon siya muling nagpakatao. Subalit may mga aswang pa rin sa paligid. Kaya naman napipilitan pa rin siyang magpakita ng kanyang tunay na anyo para mailigtas sa anumang kapahamakan si Angie. Malaki naman ang tiwala ng mga magulang ni Angie kay Lola Melita. Dahil ang mismong anak nito na tatay ni Angie ay alam niya kung paano mag-alaga si Lola Melita at kung paano ito magmahal. Marahil ang pagiging aswang ang nagbigay sa kanya ng malakas na pangangatawan, kaliksihan, talas ng mata at isip. Gayon din ang mahabang buhay. Kaya hindi siya kakitaan ng panghihina bilang matanda. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit malakas siya sa kabila ng kanyang edad. Iginiit din niyang aswang si Angie at kahit kailan ay hindi niya ito hinawaan ng pagiging aswang. Ayaw niyang maranasan ito ang hirap na paglabanan ang kadiliman ng kalooban. Dulot ng halimaw na bumabalot sa pagkatao. Napaluha naman kami sa busilak na pagmamahal at pag-aaruga ni Lola Melita para kay Angie. Kaya naman pala hindi na lang nagsalita si Angie bilang pagrespeto sa kanyang lola at mapangalagaan ang lihim nito. Hindi na kami natakot pa kay Lola Melita. Bagkus ay hinangaan namin siya sa kanyang katapangan at determinasyon na mailayo kami sa kapahamakan. Nagpasalamat kami sa ginawa niyang pagtulong at pagliligtas sa amin. Kaya naman hindi rin nagtagal ay bumalik na kami sa kanya-kanya naming silid-tulugan at nagsipagpahinga na. Sa magkakasunod na araw
ay napuno kami ng mga nakakapangilabot na karanasan at revelasyon. Subalit nakatulong naman iyon para mabuksan namin ang aming mga mata sa totoong kaganapan na hindi basta likha ng imahinasyon ang mga nakita namin, kundi pawang katotohanan at hindi kami dinadaya ng aming mga paningin. Kinabukasan, inabutan na ang may magkakaibigan sa may bakuran na kausap ni Lola Melita, si Ronel. Kaharap si Natalia at Mirasol. Hindi namin malaman kung anong dapat isipin. Dahil maraming katanungan ang gusto naming masagot buhat ng umagang iyon. Kaya minabuti naming lumapit sa kanilang lahat. Kasi mga marites kami. Ikaw ba marites ka ba? Aper nga tayo. Pagkalapit namin ay narinig naming humingi ng despensa si Ronel sa malaking gulong na gawa niya, partikular ng kanyang pamilya. Hindi niya akalaing aabot ang pagmamahal niya kay Dalia sa masidihing panganib. Inamin naman niya ang kanyang pagkakamali at walang kagatol-gatol niyang sinabi na siya ang gumayuma kay Dalia. Dahil rin sa sobrang paghahanga niya dito. Humingi din siya ng tawad kay Dalia at nangako na hindi na ito gagambalain. Sa mga sandaling iyon ay tinanggap naman niya ang mga paliwanag nito at pinaalalahanan na huwag gumawa ng masama sa kapwa kung ayaw niyang bumalik lahat ng mga kasamaang nagawa niya. Tumalima si Ronel at ngumiti bilang pasasalamat kay Dalia. Samantala, binalaan naman siya ni Lola Melita na huwag nang magpapakita pa sa kanya, lalo na kay Dalia, kung ayaw niyang pagsimulan iyon ng panibagong kaguluhan. Tama nang napatawad siya ng babaeng ginayuma niya at nagbayad na siya ng mga kasalanan niya. Sumang-ayon si Ronel at hindi na siya nagtagal. Nagpaalam na din siya kina Lola Melita, Mirasol at Dalia. At dire-diretsong naglakad sa kahabaan ng daan. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, ay napanatag na din sa wakas ang kalooban ni Dalia. Hindi na muna kami nagtungo sa bayan. Maghapon kaming nananatili sa bahay. Tinulungan na lamang namin sa mga gawaing bahay si Lola Melita hanggang sa may dumating na panibagong panauhin. Dumating ang ikalawang kapatid ni Angie na si Elizabeth at naisipan niyang magbakasyon muna sa bahay ni Lola Melita para na rin makatulong dito. Marami naman silang magkakapatid, kaya hindi siya kabawasan sa pag-aasikaso sa kanilang kabuhayan. At dahil na-miss din ni Lola ang iba pa niyang mga apo, ay lubos ang kaligayahan niya at makakasama niya si Elizabeth. At kung umalis man si Angie at magtungo sa lungsod, ay may kahalili siya sa pagbabantay at pag-aasikaso kay Lola Melita. Madali naming nakapalagay ang loob si Elizabeth at masayahin siya, palakaibigan din. Natuwa pa sa kanya si Roldan at mukhang gumaan pa ang loob dito. Kaya kinantsaw namin na posibleng may lihim din itong paghanga sa dalaga. Tumagal pa kami doon ng halos 5 araw. Nakagala pa kami sa ibang makasaysayang lugar. At nakaranas pang kumain ng iba pang matatamis na kakanin at masasarap na ulam bago kami bumalik sa Caloocan, Sir Casper. Hindi na muna sumama sa amin si Angie pabalik noon at pinili niya makasama si Lola Melita at Elizabeth. Pero tinulungan nila kami na makabiyahe ng maayos. Walang katapusan ang pasasalamat namin sa pag-aasikaso sa amin
bilang kanilang mga bisita. Minahal na din namin ang Gimaras sa kabila ng mga kababalaghan na aming naranasan. Pagkaramdam namin ay naging pangalawang tahanan na din namin iyon. Dahil doon ay nahubog din ang aming pagkatao. Nang makabalik kami sa Caloocan, ay doon namin binaon ang masasayang alaala. Gayon din ang mga aral sa buhay na nakatatak na sa aming mga puso at isipan. Doon ko din po napag-isip-isip na hindi sukatan ang nakaraan ng isang tao para husgahan ang kanyang pagkatao. Ang mahalaga ay ang pagsulong sa hinaharap at paggawa ng kabutihan sa kapwa. Dahil iyon ang tunay na salamin ng pagiging totoo sa sarili, gayon din sa ibang tao. Dito po nagtatapos ang kwento. At sana ay nagustuhan ninyo ang aming naging karanasan sa Gimaras. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muling paalala, maghinay-hinay lang sana sa kape. Init kasi, baka maputukan ng ugat.